Ang mga totoong sumasampalataya at sumusunod kay Kristo ay binigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga kamangha-manghang bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay." Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkakaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay wonders. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like at subscribe na rin po ang aking YouTube channel na Word of the Day. At sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay sa Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria Philippines, maligayang pakikinig po sa inyong lahat, nasaan man kayong sulok at panig ng daigdig. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapiyastahan ng kauna-unahang sumulat ng Ebanghelyo. Yan ay si San Marcos. At mga kapatid, itong ginawa ni San Marcos na ito dahil pinangunahan niya ang pagsusulat ng Ebanghelyo tungkol kay Kristo, naging inspirasyon siya para sa ibang mga ebanghelista o evangelists na sumulat din ng kanilang account tungkol sa mabuting balita na dala ng ating Panginoong Hesus. At ang ating Panginoong Hesus mismo ang siyang mabuting balita sa mundo. Kaya nga nagkaroon ng ibang mga versions ng gospel tulad ni St. Luke and St. Matthew na ginamit nila ang Ebanghelyo ni San Marcos bilang basihan ng kanilang pagsusulat. Mga kapatid, napakaganda ng sinasabi sa Ebanghelyong ito ni San Marcos tungkol sa mga mananampalataya, tungkol sa mga sumusunod at naniniwala kay Jesus mula noon at magpahanggang ngayon. Ano yon? You can work wonders. Lahat ng mga maniniwala, lahat ng susunod kay Kristo ay binigyan niya ng kapangyarihang gumawa ng mga himala at kamangha-manghang bagay. Ito yung mga pinag-uusapan natin these past days, especially yesterday and the other day, na kung saan yung pananampalataya ay kinakailangang makita sa konkretong buhay. Yung salita ni Jesus ay pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Kaya nga yung gawa ang siyang nagbibigay kapangyarihan, yung gawa ang nagbibigay ng lakas sa mga salita ni Kristo. Dahil kung ano yung sabihin niya, nangyayari. Kung anong sabihin niya, ginagawa niya. Mga kapatid, sabi nga, di ba, action speaks louder than words. Kaya nga, yung kilos, yung gawa ni Kristo ay nagbibigay ng malaking mensahe sa ating lahat. At itong kapangyarihang ito ng ating Panginoon ay kanyang ibinahagi, kanyang ibinigay sa lahat
ng mga mananampalataya at susunod sa Kanya. Kaya nga dito sa ating gospel, no, napakahalaga ng sinasabi na lahat ng sasampalataya. Kaya nga, bago yung gumawa ng himala, binabanggit dito sa gospel, yung binyag. Napakahalaga ng sakramento ng binyag kasi yung sakramento ng binyag is our incorporation, yung pakikibahagi natin sa katawan ni Kristo. At kapag tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo, tayo ay nagiging ganap na mga disipulo, ganap na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang tawag sa atin, Kristiyano. Kung alam lang ng bawat isa sa atin yung kapangyarihan ng pagiging Kristiyano, kung alam lang natin yung pribilehiyo, kung alam lang natin yung biyaya na ibinibigay sa atin ni Kristo dahil sa ating binyag, sa ating pagiging Kristiyano, you will be amazed and you will work wonders. Tulad ng sinasabi rito sa ating gospel, with much faith, no? Sabi rito, kayang magpagaling ng mga may sakit, kayang magpalaya sa masasamang espiritu, dumampot man ng ahas, hindi tayo maano, makainom man tayo ng lason, hindi tayo maano. So, ibig sabihin dito, we can work wonders if we believe. Napakahalaga ng pananampalataya. But the problem with us nowadays, marami sa atin Kristiyano, pero mababaw ang pananampalataya kay Kristo. Marami sa ating mga Kristiyano, mga Katoliko, hindi nagsusumikap na magpalalim ng pananampalatayang Kristiyano. Madalas nga halo-halo yung ating pananampalataya. Ito siguro yung pangit nating filosofiya. Yung bang dahil tayo mga Pilipino, lalo na ngayon tag-init, mahilig sa halo-halo, abay pati yung pananampalataya natin halo-halo na. Minsan yung altar, no, sa bahay ng isang Katoliko, abay magkakatabi yung Santo Niño, si Buddha at yung pusa na kumakaway. Iti pagpapakita ng maling pananampalataya. Mga kapatid, we have first to purify our faith. Napakahalaga na focus, nakasentro kay Kristo at wala nang iba. Sabi nga, you should not have any other God beside me. Kaya napakahalagang malinis ang ating pananampalataya at ilagay natin ang 100% na pagtitiwala, 100% na pagbibigay ng ating sarili kay Kristo. Ang ebanghelyo na sinulat ni San Marcos at ng iba pang mga ebanghelista, ang sana'y maging batayan natin ng pamumuhay kay Kristo. Kaya nga yung Gospels, lalo na yung isinulat ni San Marcos, ay isang batayan natin para malinis ang ating pananampalataya. Kung hindi sinabi ni Jesus, kung hindi ito pagpapahalaga ng ebanghelyo, alisin natin sa ating buhay. Kahit tayo mga Katoliko, there are so many practices and most of the time, dyan tayo nakikriticize ng ibang sekta. But does it mean na mali yung ating simbahan, mali yung ating pananampalataya? Of course not. The problem is not about the church. The problem is not about the teachings of the church. The problem is not about the Catholic Church. The problem is about us na nagkukulang sa kaalaman, nagkukulang sa pananampalataya, kaya apektado yung kalidad ng ating pamumuhay bilang Kristiyano. So we have to look, we have to study, we have to learn from the evangelists, tulad ni San Marcos. Yung pakinggan natin ano ang sinasabi sa ebanghelyo at yung buhay natin ay maiayon natin sa ebanghelyo ni Kristo, sa mga mensahe at sa buhay ni Kristo. Kaya sana yung salita niya, yung salita ni Kristo ay tumimo sa ating buhay. Kung meron mang wonders, himala na gagawin unang-una si Kristo, dapat sa buhay natin, sa sarili natin, that we become the living wonder, the living miracle of Jesus. Yung himala sa buhay natin ng pagbabago at pagsasaayos ng ating buhay. And you will see, kapag tayo ay namuhay na may pananampalataya, we will see a lot of wonders and miracles sa buhay natin, amazing things sa buhay natin. Lalo na kapag nakita natin ang lahat ng mga pangyayari sa buhay natin from the perspective of the faith, then we will realize kung gaano kaganda at kamangha-mangha
ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Maging sa oras ng kabiguan, sa kahirapan, we can see miracles. Sa oras na tayo ay nasasaktan, nahihirapan at may karamdaman, we can see amazing things, miracles, and wonders. Ang bawat Kristiyano, wonder worker. And napakahalaga mga kapatid, yung pananampalataya at buong pagtitiwala natin kay Jesus. All of us, if we have faith, can work wonders. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa biyaya ng Ebanghelyo na ipinagkaloob mo sa pamamagitan ni San Marcos. Nawa, palagi kaming maging bukas, makinig at magsabuhay ng salita ng iyong anak na si Jesus at aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.